Ito ang epoxy primer, special na primer para sa cabinet. Ang tinatanong nila kung pwede bang ano bang pwedeng ipatong sa epoxy primer na pintura. Pwede bang ipatong ang Acrytex. Epoxy primer tapos Acrytex ay pwedeng samahin. Mauna yung epoxy primer. Bago pwede rin kayong may pag na epoxy primer na pwede na kayong mag-direct ng Acrytex gloss o kaya Acrytex semi-gloss. Yun na ang pang top coat, 2 to 3 coat. Pero mas maganda pag 3 coating para mas matibay. Ang i-video matatang. Ito yung ginawa kong unang preparation ko dito. Hindi na ako nag-epoxy primer kundi dinirect ko na itong body filler. Kita mo yung body filler. Ito. Bumikat ko lang talaga. Ito, nilinisan ko lang itong mabuti, pinunasan. Tapos binatakan ko na ng direct ng body filler. Pero kung gusto nyo mas pulido, mag-epoxy primer muna kayo bago nyo batakan ng body filler. Pero nagtitipid nga ako dahil sarili kong bahay ito. Nag-body filler muna ako. Kung nakikita nyo yan, body filler yan. Yan, body filler. Dinirect ko na sa plywood. Tapos, kinabukasan, saka na ako nag-epoxy primer ito. Epoxy primer na ito. Ayan. Ito ay kasalukuyan ko siyang niro-roller. Ang ginawa ko dito para mas mabilis, nag-mix ako ng epoxy primer. Hindi na ako nagbanto ng lacquer, acrylic thinner o kaya acrylic reducer para makapal ka agad kasi madalian to. Isang coating lang na epoxy primer, tapos gagawin ko dito 3 coating na semi-gloss Acrytex. Yan, para makatipid kayo mga kapatid. Bali, ito na yung pantatap coat natin mga kapatid. Acrytex top coat semi-gloss. Yan po. Bali, gaya ng pinaliwanag ko yung una. Inuna ko yung body filler, tapos binatakan ko ng binatakan ko ng body filler, tapos in-epoxy primer ko na siya. Hindi ko na siya binantuan ng acrylic thinner kasi nagmamadali. Para kinabukasan pwede ko nang gamitan ng Acrytex top coat gloss. Papaliwanag ko sa inyo kung anong halaga ang Acrytex top coat gloss. Bagamat mabawang amoy, kaya kailangan pagka nagpintura kayo sa loob ng bahay, may ventilated area kasi mabaho talaga ito. Ito lang ang disadvantage ng Acrytex saka itong pinang primer natin. Kaya maglagay kayo ng electric fan para lumabas yung amoy. Matapag talagang amoy, pero sa tibay naman napakatibay ang Acrytex top coat gloss. Ito ay pwede sa cabinet, pwede sa bakal, pwede sa kahoy. All around din ito, basta ang gamitan nyo lang itong epoxy primer. Ang Acrytex primer ay ginagamit namin ito sa cabinet. Makintab, madaling linisin, watertight. Ginagamit din namin ito sa mga bahay, sa labas, lalong-lalo na sa labas. Kasi ang Acrytex, pag umuulan, pag mga water base, lumalambot yung water base pag matagal ang ulan. Pero itong Acrytex, para siyang dahon ng gabi, pag sinabuhin mo ng tubig, ay dumudulas lang. At ito ay ginagamit din namin bilang pang waterproofing na. Ibig sabihin, halimbawa yung loob o labas, importante sa labas, pagka na-primeran mo na, namasilyan mo na ng puro Acrytex, tapos pang top coat mo, Acrytex top coat gloss din, hindi mo na kailangan gumamit ng Flexiban kasi ito watertight, durable, pang matagalan, at talagang matigas. Yan ang advantage ng Acrytex mga kapatid. All around ito. Kaya nasa sa inyo kung gusto niyo gumamit ng ganito. Basta ang payo ko lang, ito talagang all around at matibay. Lahat maganda sa kanya. Ang disadvantage lang dito ay yung amoy. Talagang malakas yung amoy. Pag hindi ka sanay, kailangan ventilated area yung mo. Papahiran mo, gumamit ka ng house fan o kaya electric fan para lumabas yung amoy. Ito gagamitin ko to hanggang 3 coating para mas maganda tignan. Pure white yung primer ko na epoxy, tapos white din ito para hindi na tayo mag-mix at tuloy-tuloy ang ating trabaho. Thank you for watching mga kapatid. Sana ay nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo. Maraming salamat po.